Base po sa latest weather satellite image, kaninang alas 5 ng umaga ay naging ganap na super typhoon na itong si Bagyong Juan at kasalukuyan pong binabaybay itong West Philippine Sea, west-northwest patungo dito sa eastern section ng Luzon landmass, and as of 7 a.m. kanina, ang kanyang sentro ay namataan sa layong 125 kilometers east-northeast of Virac, Catanduanes na may maximum sustained winds na 185 kilometers per hour malapit sa sentro at gustiness na umaabot ng 230 kilometers per hour. Kasalukuyan po itong kumikilos west-northwest sa bilis na 25 kilometers per hour, at kung mapapansin po natin, malaking bahagi na po ng ating bansa ay nakakaranas na po ng mga pagulan at malalakas na hangin na dala po nitong si Bagyong Juan. Base po sa latest track intensive forecast nitong si Super Typhoon 1, so ngayong araw ay inaasahan po na magkakaroon po ito ng close approach dito sa may Bicol region ngayong umaga, and dahil po sa lapit ng track nitong Bagyong Juan dito sa area ng Catanduanes, dalawa pong pwedeng mangyari. Una is magkaroon po ito ng direct hit, or yung eye wall nitong si Bagyong Juan ay maaari pong tumama dito sa kalupaan ng Catanduanes, or pangalawa ay maaari pong maglandfall itong si Bagyong Juan dito sa Catanduanes ngayong umaga. Then after dumaan dito sa area ng Catanduanes ay maaari po itong maglandfall dito sa probinsya po ng Aurora ngayong gabi or bukas ng umaga. After landfall ay maaari po itong tumawid dito sa kalupaan ng Northern Luzon at lalabas po ng ating kalupaan dito sa West Philippine Sea by tomorrow morning, at tuluyan na pong lalabas ng Philippine Area of Responsibility by Tuesday. Ngunit inaasahan pa po natin na magkakaroon po ito ng recurving kung saan maaari po itong magkaroon ng second entry sa ating PAR by Thursday at magla-landfall itong bagyo sa kalupaan ng Taiwan bago po tuluyang lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility by Friday, this coming Friday. So kasalukuyan nakataas na po ang signal number 5 sa Polillo Island, northeastern portion ng Camarines Norte, dito sa may eastern portion ng Camarines Sur at Catanduanes, habang signal number 4 naman po ang nakataas sa may eastern portion ng Quezon, rest of Camarines Norte, rest of Camarines Sur at eastern portion ng Albay. Signal number 3 naman po ang nakataas sa may southern portion ng mainland Cagayan, Isabela, Aurora, Nueva Vizcaya, southern portion ng Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, kasama po dito ang Nueva Ecija, Bulacan, Aurora, Metro Manila, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, rest of Quezon, rest of Albay, Sorsogon, Icao Islands, Burias Islands, Northern Samar, northern portion ng Eastern Samar at northern portion ng Samar Province. Signal number 2 ang nakataas sa nalalabing bahagi po ng Cagayan, kasama po ang Babuyan Islands, rest of Apayao, Ilocos Norte, Occidental Mindoro, kasama po ang Lubang Islands, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, rest of Masbate, rest of Eastern Samar, rest of Samar, Biliran, northern and central portion ng Leyte. Signal number 1 ang nakataas sa Batanes, Calamian Islands, Cuyo Islands, rest of Leyte, southern Leyte, Bohol, northern and central portions of Cebu including Bantayan and Camotes Island, northern and central portion ng Negros Occidental, northern portion ng Negros Oriental, dito sa may Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, dito po sa may Dinagat Island, Surigao del Norte, northern portion ng Agusan del Norte, at northern portion ng Surigao del Sur.